Okay, this is a new vlog. Pasensya na guys, bigla ko na lang kinat yung video kasi I feel like masyado na siyang mahaba. So kung napadpad ka na sa video na to, hopefully nadaanan mo na ang mga previous vlogs natin. Hindi ko na alam kung gaano nakadami yung mga nagawa ko kasi wala pa rin ako na-edit as of today. Dahil sobrang daming ways para mag-transfer and yung pang pinakamahirap yung option na meron ako ngayon. Kasi wala akong SD card na pang transfer. So ginagamit ko talaga yung app ng DJI. So anyhow, nandito pa rin tayo ngayon sa Porto and magre-river cruise tayo. Dahil hahabulin namin yung last. So this vlog is solely for river cruise and any other bits na mapapag-diskusyonan natin during this afternoon hanggang sa matapos yung araw. So hindi ko lang sure kung legal yung cannabis dito pero may nakalagay dito na cannabis. So more or less legal siya. And kung mahahalin tulad ko, yung buong Portugal ay parang combination ng Edinburgh na mas maraming tao, Milan na mas marami ding tao. And hindi ko alam, nag-enjoy naman kami maigi. Kasi yung food masarap, mura, araw-araw, mayat-maya kami pastel. And yun, malalang lakad lang talaga. If magpupunta kayo dito, prepare yourself kasi isang napakahabang lakaran talaga to. Hindi mauubos ang lakad nyo. So may mga kainan pa tayo mamaya. Hopefully makakain na tayo sa mga top listed restaurants or kung hindi man yung mag-explore tayo na tayo naman yung makaka-discover na masarap yung food compared sa lagi na lang yung iba yung sinusunod natin when it comes to eating in sa mga restaurants nila. So now, naglalakad lang kami. Papunta kami ngayon sa may dagat area ulit. Yung kung nakita nyo man yung vlog natin kanina or yung vlog na nagawa ko din on the same day pero hindi ko pinagsama kasi nga sobrang haba na. Okay, medyo mahaba na rin yung nadaldal ko, no? At naglalakad pa rin kami, kung nakikita nyo naman. Nakapag-montage na rin naman tayo ng mga ibang mga tao dito. And guys, ewan ko ha, hindi naman lahat sila Portuguese, for sure. Kasi puro mga turista. Pero tingnan nyo to, katulad nito. Yan. Oh, 'di ba? Sobrang gwapo. Mga Cheki. Kaya nakakatakot nga lang talaga kasi yung iba hindi naman talaga comfortable na ma-videohan sila or maisama sila sa video, kaya hindi rin natin ginagawa. Hala, nawala ako. So ngayon, eto na, dito na ulit kami sa kung saan kami nanggaling kanina. And pababa na tayo para sa cruise natin. So, cut muna natin dito at medyo madami ng tao. Hindi natin sure kung sino ang mga pwedeng humila sa gamit natin. Wala. Nag-e-enjoy lang talaga. Nag-e-enjoy ako maigi. Nag-e-enjoy kami maigi. Iba-iba yung experience per country. Pero mamaya sana umabot kami dun sa light show. Katulad ng sinabi ko kanina sa previous vlog natin na very odd na sa simbahan mismo ginagawa yung light show. Like, may altar, yung like complete setup ng simbahan. May mga santo and all. Pero, doon sila nagla-light show at malalang light show talaga. As in, covered yung buong church ng lights, ng play. Wala namang light show sa Okada eh. So yung grabe, mamaya kung makakapag-video tayo, pero I'm afraid kasi laser lights yun eh. Kakabili lang natin itong device, baka bigla naman siyang masira. Kawawa naman ako. So bumalik lang kami dito sa may mga sentral. Marami pa tayong malilibot guys. Promise, i-watch nyo yung previous vlog natin. Definitely, nag-discuss ako doon ng maayos regarding sa mga ginawa namin sa hop on and off, sa ano yung mga activity ginawa namin. Bakit tayo tatawid? Baba tayo doon.
So, ayun. Pakita ko naman sa inyo sa kabila, pero magsalita pa rin ako kasi tinatamad na akong mag-cut. I-full vlog na natin to ng dare-daretso. Ito, I'm not aware kung anong tawag dito. Definitely nasa map naman namin siya. Pero hindi ko palang napapagtuunan ng pansin maigi kasi nga ang habol natin ngayon ay yung river cruise nila. So ito din, may commercial Palacio de Bolsa. So feeling ko palace siya. So dun kami bababa. Dun tayo bababa, guys. Parang ang layo. Dapat dun lang tayo sa labas bumaba kanina. So ayan. May mga group tour din dito, mga walking tours. Pero yung binili namin kasi ay tour for like hop on and off. Kasi we feel like mas okay siya kasi nga katulad ng sabi ko sa inyo, if hindi naman lahat sa atin magda-drive. And yung iba naman kasi dadating dito just to visit Porto itself or just to visit Lisbon itself. So I'm giving you options kung ano yung pwede nyong gawin. Dahil kapag nandito kayo sa Porto, I highly suggest mag-hop on and off kayo, then spend 2 days, yung 48, na may kasamang wine cellar at saka tong river cruise for 39 pounds. Panoorin nyo na lang yung previous vlog ko, guys, kasi ayun ayun yung pedestrian. Ayun, nawala na ako. I-recenter ko na lang. Yan. Magic powers ko na eh. Hindi mo nakita, hindi na mapunta na eh. Anyway, nasaan nga tayo ulit? Ayun, katulad sinabi ko nga sa inyo, panoorin nyo lang yung previous vlog para hindi na ako ulit magdi-discuss, para naman may portion na pinapanood nyo yung mga ibang vlog natin kasi kawawa naman ako, guys. Sayang yung efforts ko. Ayan, diba? Tumakbo na tayo. So, ayan. Nandito na tayo sa... ayun nga yung kulay blue. Para sa river cruise natin. So, hinabol namin yung hapon para mas maganda yung scene para sa sunset. Ano ba yan? Nautal-utal ako. Okay, now, pwede ko na siya i-cut para makapag-montage tayo ng maayos sa cruise natin. Balitaan na lang natin kayo later if what's going to happen and what else can we see. Okay? Ang stressful naman nitong paghahanap nitong lintik na river cruise na to. Pero anyway, kung yung bibili nyo, yung katulad ng binili naming ticket, dito kayo sa malapit mismo sa bridge. And ito yung kulay ng payong. Ewan ko lang kung ito pa rin yung payong nila soon. Pero sila yung nasa pinaka-nearest sa bridge. So ngayon, ayan, paakyat na kami. And, paakyat, pasakay na kami. And mag-umpisa na yung river cruise natin. Sana makapwesto tayo sa wala pang habong. Pero I doubt it. Parang ang dami na natin, no? Anyhow, mag-video na lang tayo pag nandun na tayo. Ayan na siya, guys. Papasok na tayo. So, ayan. 3 tayo. Estúpido isto. Ok, obrigada. Thank you. Ayan na. Sayo muna. Yan, nakasakay na tayo ngayon. And mag-aantay na lang tayo makasakay lahat ng mga passengers so we can start the river cruise. So good thing we managed to find a seat na wala dun sa may habong para makapag-video tayo ng mas maayos. So I'll take some shots as well for my phone para naman pag nagawa ako ng TikTok Reels ko, meron din ako ma-post.
starting na tayo. And alam nyo ba na sobrang well-structured ng mga bridges nila? Like, wala ka ibang masabi kundi ginawa nilang useful lahat ng parts ng bridge. Yung bridge nila na matatawiran mo, of course. And yung ilalim niya na ginawa nilang maayos na space for parking, ginawang commercial market, and ginawa ring attraction para mapapagkakitaan at maibalik lahat ng funds na ginastos. So hopefully, alam nyo na kung sinong dapat matuto dyan sa ganyang sistema na magamit sa maayos na improvement yung ginagawa nilang mga projects. Kasi grabe, tingnan mo ngayon, tourist spot din ng mga bridges nila dito, and lalo na kapag nailawan pa. Hopefully mamaya makadaan tayo sa place na matawiran natin yung bridge mamaya na may ilaw para makita nyo naman yung Porto at night. So magkat tayo dito din kapag meron pa tayong ibang mga nakita pang mga places na mabivideohan natin, then mag-take ulit tayo ng shots. You have other options pala guys, if ever na, of course syempre gawin nyo na rin to kasi part naman to ng 39 euro. Pero if you want to do like a cable car, meron din dito sa Porto. On the other side lang ng mismo kung saan tayo sumakay. Pakita ko sa inyo sa kabilang side Ayan siya guys, yung mga cable cars. I-zoom natin kung kakayanin. I don't know the price pero I'll try to check and then update ko kayo kung magkano yung presyo ng cable car. Pwede nyo rin siyang gawin kung gusto nyo para lang makita nyo din yung overlooking ng pinaka-Porto. So now, dadare-diretso pa tayo. Meron pa tayong hindi lang dun sa unang inikutan natin yung pinuntahan, and then iikot pa sila dun konti, then tsaka tayo babalik. Guys, yung nakita ko sa Get Your Guide, 42.69 pounds or more or less 45 euros. Pero ang inclusion niya guys, yung walking tour, yung Lelio, bookshop, boat kasama na to, and yung cable car. Pero yung sa cable car itself, wala akong makita or hindi lang ako makahanap ng matino. Ito, wait lang tinitingnan ko siya ngayon para wala talaga akong makita guys. Lagi siyang part ng package. So anyway, balitaan ko kayo mamaya kapag meron tayong update kung magkano yung nakita natin. Pero kapag yung cruise lang itself, pwede siyang 18 euros or 13 pounds. Kapag ito lang, then na-accept naman sila ng card guys, so hindi kayo masyado mahihirapan. Pwede kayo magdala. I highly suggest you do your Monzo kasi mas cheaper yung conversion niya compared sa ibang banks like Amex, Revolut, Barclays, or HSBC. Yun na yung pinakatapusan ng ating river cruise. Sobrang laid back niya lang. Typical na nagkwentuhan lang kami ng mga plans for next year. Ng mga travels for next year na makukulayan next month kapag nakita-kita na kami magkakaklase. At yung date ay definitely less than 12 months. For sure, mayan ang mangyayari. So yung pagtapos nito, hanap muna kami ng kakainan naming tatlo. Ayan. Hanap muna kami ng makakainan para makapag-recharge kami, and then magla-light show na agad kami para marami pa kami magawa mamaya. Siguro kung kaya natin mas maaga makapag-light show, no? Para mas maaga rin tayo makalipot sa gabi. Total may mga oras naman.
So, pagbaba namin dito kakain na, bibidyohan na lang din natin yun. And then, balitaan na lang natin yung balitaan. Update ko kayo. Ayan, very jowa. Update ko kayo. So, magsisipat-sipat muna tayo dito ng mga carry-carry. Kahit na hindi natin alam ang kanilang status for now. So, bababa na muna kami. And then, hanap tayo ng makakainan. Ayan, naka-order na kami ng pagkain, guys. And, dito pala kami kumain. Dito pala tayo kakain sa... Ano pangalan nito? Pocoroso? Ukarupa. Ne, Restaurante Peza Aros. Kasi iba yung ano nila, iba yung umbrella. So, dito kami sa loob kasi wala nang space sa labas. So, ang in-order namin ay ang in-order ko ay roasted pork loin. Ikaw ay bolognese pasta. Ano pa yung sa'yo, Diana? Seafood rice. And then, sa'yo? Pork chop. Grilled pork chops. So, ayan. And alam nyo ba, yung in-order ni Diana might take 45 minutes. Nakalagay doon sa listahan niya. And kahit saan ako pumunta, susundan-sundan tayo ng ating camera. O, diba? Alam nyo bang ninihaw-nihaw kami? Hindi naman kami Chinese. Ninihaw-nihaw daw sila kanina. Anyway, dito lang kami kakain sa malapit sa may beach itself, sa river. And then, diretso na kami sa light show after nito. And then, maglilibot-libot pa tayo dun sa parang, meron ba ditong alley na puro bar? May sinend ba sa'yo si Jogo? Meron yung bar. Meron daw alley dito na puro bar. So, titingnan lang naman natin kung may mapupwestuhan tayo. Then, konting pampaantok hanggang sa doon na lang makatulog. So, ayun. Antayin lang natin yung food. Medyo matagal nga lang talaga daw. Bago videohan din natin. Tingnan natin kung anong verdict natin. After 1 hour, dumating na yung pagkain namin, guys. Sobrang tagal ng serving. Hindi ko alam kung bakit. Pero gets ko yung sa food na sinasabi nila, yung kay Diana na 45 minutes yung iaabutin. Pero yung sa iba, ewan ko bakit ganun katagal. So, yung una nyo nakita ay yung pasta. Ito naman yung pork chop. And, yung kanyang seafood rice. Ayan. So, yung akin na lang yung kulang, yung pork loins. Which is, eto na rin. And finally, sa tagal-tagal ng serving, dumating na rin ang pork loin. So, ayan na. Kain na. Kain na muna. So, ayan. Tikman na natin. Ano ba to? Patatas ba to? Ay, oo nga. Patatas nga. Fairness, malambot yung loin. Tikman natin kung sarap. Gusto ko yung kasama yung rice sa pagkain. Common. Hindi siya ganun kabulaga. Kung ano siya. Good na malambot siya. I mean, expected naman na loin, malambot. Pero good din na okay. Parang yung kinain na... Yung lasa niya is parang salt and pepper. And then, ginrill lang nila. Kamusta yung food niyo?
masarap ba yung pork chop. Natikman natin yung pork chop. Yung pork chop okay. Masarap siya. Yung food mo, Diana, kamusta? Sure. Hindi naman malansa yung isda. Hindi naman daw ganun kalansa yung isda. Kaya? Malambot? Malambot. Boys. Ano yung sinasabi ko pag I like it? Boys. To. Demure. Okay, demure. So anyway, hanggang doon na lang muna guys. Mamaya na lang natin siya i-rate. So kain naman muna kami ng maayos para ma-enjoy ko naman yung pagkain. Okay? Bye-bye! Kakatapos lang namin kumain and I can say na if you have like maraming time to the point na wala kayong gagawin, doon kayo kumain. Pero if may hinahabol kayo, better not. Kasi ang tagal ng serving and the food is so-so. Hindi siya like top-notch na masasabi mo na ay, kailangan ko ito puntahan, kailangan ko ito balikan. Pero it's a good place to eat. Malasa naman siya. Not bad at all. Pero not the best one for me, definitely. May mga itatry pa tayo, may mga recommendation pa, pero it's best to eat daw during lunch or morning kasi somehow bread siya, parang beef Wellington yung datingan niya, pero may egg and covered with stuff, ganyan. Akala ko bakit ako tinitingnan ni ate. So ngayon papunta na kami dun sa light show. Hahabulin namin yung 9 o'clock na show nila, and then after that maghahanap kami nung bar na pwede kami tumambay sandali, and then we'll go home na rin para makapagpahinga tayo and be ready tayo tomorrow kasi meron tayong mga iba pang activities. So siguro mamaya na lang tayo ulit mag-video kapag settled na kasi hindi pa ganun totally open lahat ng ilaw kasi hindi pa talaga fully dark. Remind ko lang kayo ano na ngayon, 40 past 8 o'clock in the evening. So, hindi pa rin ganun kabukas lahat ng mga lights nila. Siya, maghahakbang muna kami, medyo pataas din to. Mamaya na lang. Andito na ulit kami sa may vicinity ng church and we're aiming na maabutan yung 9 PM show kesa dun sa 9:45. Dami pa rin pila nitong Mantegaria. So pagtawid natin, bibili tayo ng ticket and papasok tayo. Pero hindi ko na mapapromise na mabivideo ko. Pero tatry natin kung hindi naman siya mahagip ng laser lights. Curious talaga ako guys, bakit may ganito? Sa church mismo ginagawa yung mga lights. Anyway, pag-pray nyo na maisama ko kayo sa ating agenda para makita nyo rin kung anong itsura nung sinasabi namin. Okay, balikan na lang natin kayo later. Hopefully nakita nyo yung gusto ko ipakita. And ito na lang yung ilalagay ko Hindi na ako mag-a-add pa ng iba kasi bukod sa gusto ko siya ma-experience ng mas maayos, natatakot din ako for the camera na baka masira siya. Kaya at least pinakita ko sa inyo, yung nakita nyo kanina, yun yung mismong church, yun yung mismong altar. And nagkaroon siya ng as in lights and different designs on it. Anyway, I'll cut the video here. I'll try to take some videos for my phone and you can just check it there sa Instagram kasi for sure naman nandun yun sa may highlights ng Portugal.
nakita nyo naman yung immersive lights na na-curious tayong lahat bakit siya nasa loob ng simbahan. Siguro na-realize ko din sinabi ni Diana na parang it's a way of earning money for the church. And at the same time, yun yung naisip nila para magkaroon sila ng income generating. So, natapos na yung pinaka-show and feeling naming tatlo parang kulang. First na napansin ko, hindi anticlimactic yung ending, na parang may sumabog lang na parang ashes konti, not necessarily yung in-expect nating mga Pilipino na like, boom, yung may wow factor sa dulo. Na sana binongga nila kasi talagang nabalot naman totally yung buong church. Pero parang feeling ko, they can do more. And then, another thing is parang, yun nga, sinabi na kulang when it comes to storytelling, na parang, okay, may mga flowers, may lumabas na mga pendulums, may lumabas na parang mga water. Pero, di ba, water. Pero parang, hindi, walang kwento. Anyway, hindi mo na ako nag-expect maigi kasi yung fact pa lang na sa loob siya ng simbahan ginawa, ano na siya, talagang exclamation point na siya agad, statement na siya agad. So ngayon, maglilibot-libot na lang muna kami dito sa may area na parang high street nila. And I think dito ko na rin ikakat yung vlog natin kasi it looks like it's very long already. Maraming salamat sa pagsama sa ating vlog. Hopefully napanood nyo na yung mga previous natin. If hindi pa, please do so. Panoorin nyo siya. In-improve natin yung camera, in-improve natin yung editing and all para naman mas ma-enjoy nyo at mas maging maayos yung magiging memories ko sa mga vlog natin. So thank you so much and hopefully I will see you again sa ating next Portugal vlog. Bye-bye! Thank you! Okay, cut!